Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Tag-init ng 2024. Isang tahimik na komunidad sa timog silangan ng England, isang lugar kung saan simple at maayos ang daloy ng buhay. Hanggang isang gabi ng Hulyo, biglang nagbago ang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Isang tawag sa linya ng pang-emergency, isang babae, kapado at nagmamadali ang tinig ang nagsasabing na uubusan na siya ng oras. Agad na rumisponde ang mga otoridad. Hindi nila alam na sa ilang saglit lang ay masasaksihan nila ang isa sa mga pinakakakaibang pangyayari sa mga nagdaang taon. Ano ang nangyari sa looban ng isang bahay na sa paningin ng iba'y karaniwan lamang? Bakit naging usap-usapan sa buong bansa ang kasong ito? At bakit ito itinuring na simbolo ng labis na pagkahumaling at kawalan ng hapag? Ang mga sagot ay nasa kwento kung saan ang mga personal na ugnayan ay naging sanhi ng trahedya at ang tiwala ay nauwi sa panganib. Ang pamilya Hunt ay nakatira sa isang maliit na bayan kung saan magkakakilala ang mga kapitbahay at payapa ang pamumuhay. Pinamumunuan nito ni John Hunt, isang kilalang boses sa larangan ng sports. Ang kanyang komentaryo sa mga karera ay napapakinggan sa BBC at kilala ng libo-libong tagapanood. Si John ay hinangaan sa kanyang husay sa pagbibigay buhay sa mga laban, sa kakayahan niyang makuha ang atensyon ng tao at sa mabilis na reaksyon niya sa bawat pangyayari. Samantala, ang kanyang asawang si Carol Hunt ay kabaligtaran ng kanyang imahe sa publiko. Nananatili siyang nasa likod ng entablado. Ngunit siya ang dahilan ng init at pagkakaisa sa kanilang tahanan. Siya ang nag-aalaga sa maliliit na bagay, pagluluto ng hapunan, pagsuporta sa kanilang anak, at pagbibigay ng lakas at lambing na nagsilbing haligi ng pamilya. May 3 anak sina John at Carol. Ang panganay na si Hannah ay nakatagpo ng kanyang landas sa mundo ng beauty and wellness at ginamit niya ito para sa sariling katuparan. Ang gitnang anak na si Louise ay ibang direksyon ng tinahak. Matapos magtrabaho sa mga salon noong 2022, pinili niyang sundin ang kanyang hilig, mga alagang hayop. Itinatag niya ang Groom and Glow, isang maliit na dog grooming salon. Hindi lang siya tumigil sa pagpapaganda ng mga aso, nagsanay din siya sa pet first aid, bagay na nagbigay respeto mula sa kanyang mga kliyente. Ang bunso, si Amy, ay hindi na palaging nasa bahay dahil nagsimula na siyang bumuo ng sariling buhay. Ang distansyang yun ang nagligtas sa kanya mula sa mga kaganapang susunod. Kahit magkakaiba ang interes ng 3 magkakapatid, iisa ang kanilang pagkakabigkis, pagmamahal sa kanilang mga magulang at matibay na ugnayan bilang pamilya. Sa paningin ng iba, sila ang larawan ng isang masayang pamilyang Ingles. Walang palatandaan na bigla na lang magkukunaw ang lahat. Samantala, sa kabilang panig ng London, isang kwento ang umuusbong. Si Kyle Clifford, ipinanganak noong 1998, ay lumaki sa kawalang katiyakan. Palipat-lipat ng tirahan ng kanilang pamilya, dahilan para hindi siya magkaroon ng matatag na kaibigan o pundasyon. Sa paaralan nakilala siya dahil sa pagiging mainitin ng ulo at madalas na dinidisiplina. Bilang binatilyo, naging mailap siya sa iba dahil mahirap siyang pakisamahan at kontrolin ng emosyon. Naghahanap ng direksyon, sumali siya sa British Army. Ngunit imbis na mabigyan siya ng disiplina, lalo nitong pinaigting ang kaguluhan sa kanyang kalooban. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang pagkahilig niya sa agresibong nilalaman, kawalan ng respeto sa kababaihan at ang magaspang na pakikitungo. Sa halip na umangkop sa istruktura ng militar, lalo siyang tumangging sumunod sa mga alituntunin at madalas na nakikipagtalo. Hindi nagtagal natapos ang kanyang serbisyo at noong 2022, bumalik siya sa sibilyan na buhay na walang malinaw na direksyon. Sumunod dito ang serye ng hindi matagumpay na pagtatangkang makahanap ng katatakan. Pumasok siya sa trabahong pangsiguridad pero hindi nagtagal. Madalas ang alitan sa mga kasamahan at hindi matatag ang ugali. Unti-unti, nagsimula siyang umiwas sa mga tao, lumulubog sa sarili niyang mundo. Dalawang magkaibang buhay,
isang masayang pamilya at isang kabataang binalot ng galit at kaguluhan ay tila nakatakdang magtagpo at ang pagkakasalubong na yon ang magiging simula ng isang trahedya. Nakilala ni Louis si Kyle Clifford noong 2022 sa panahong abala siya sa pagtatayo ng kanyang dog grooming salon. Noon ay sinusubukan ni Kyle na muling ayusin ang kanyang buhay matapos lisanin ng militar. Nag-umpisa ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng mensahe at paminsang pagkikita. Si Louis ay naakit sa tila interes ni Kyle sa kanyang trabaho. Nagtatanong ito, pumupuri sa kanyang dedikasyon at nagpapakita ng malasakit na tagapakinig. Sa mga unang linggo, maayos ang lahat. Dumarating siya sa oras, mabilis mag-reply at nakikisalamuha ng maganda sa pamilya ni Louis. Nakita ito ni Louis bilang palatandaan ng emosyonal na paghinog. Umaasang baka sa kanyang suporta ay matulungan niya itong makahanap ng balanse sa buhay. Ngunit iba ang nakikita ng iba. Nag-aalala ang pamilya ni Louis tungkol sa ugali ni Kyle. Inayuhan nila siya na huwag magmadali sa relasyon. Ang kanyang ina, si Carol, ay palaging nagpapaalala na hindi lang salita ang dapat tingnan, kundi pati ang gawa. Ang kanyang ama, si John, ay nanatiling maingat at hindi gaanong nakikialam. Ngunit ramdam ang kanyang pag-iingat. Pati mga kaibigan ni Louis ay nagpahayag ng pag-aalala. Pakiramdam nila ay may kakaibang itinatago sa likod ng magalang na anyo ni Kyle. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magbago ang kilos ni Kyle. Nagsimula sa maliliit na puna. Mga komento tungkol sa itsura ni Louis. Hindi nagtakal, umabot na rin ito sa pananamit niya sa trabaho at sa kanyang mga katrabaho. Sa una, tila pagpapakita lang ng malasakit, ngunit unti-unting naging paraan para kontrolin siya. Kasunod nito, dumating ang mga kahilingan. Nais niyang laging malaman ang kinaroroonan ni Louis, agad na sumagot sa bawat tawag o mensahe at magpaliwanag sa bawat labas o pagkaantala. Minsan, kahit ang simpleng pagdalaw kina John at Carol ay nagiging dahilan ng hinala. Mabilis na nauuwi sa sunod-sunod na tanong ang mga mensahe. Ang lalong ikinabahala ni Louis ay ang kanyang online na gawain. Napansin niyang maraming oras ang ginugugol ni Kyle sa panunood ng mga video mula sa influencer na nagtuturo ng agresibong pananaw at negatibong pananaw laban sa kababaihan. Pagkatapos manood, nagiging mainitin ang kanyang ulo at paulit-ulit na inuulit na ang papel ng isang kapareha ay sumunod lamang. Pagsapit ng unang taon ng kanilang relasyon, halos wala ng tigil ang mga limitasyon. Hindi man sila magkasama sa iisang bahay, ramdam ni Louis na para bang binabantayan siya 24/7. Unti-unti itong napansin ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mas bihira na siyang makita ng barkada. Madalas siyang mukhang tensyonado at madalas niyang idahilan na mas nakakatulong lang ito para kalmado siya. Sinubukan siyang alalayan ng kanyang pamilya. Pinapayuhan siyang panatilihin ang kanyang mga hangganan. Ngunit para kay Kyle, ang pagiging malaya ni Louis ay banta. Ang ugnayang minsang tila puno ng suporta ay dahan-dahang naging sistema ng kontrol kung saan nawala ang tiwala at napalitan ng pressure at mga hinihingi. Habang lumalalim pa ito, lalong nalulubog si Kyle sa mga online na komunidad na puno ng agresibong pananaw. Ang kanyang pagsiselos ay dumaan sa iba't ibang anyo. Inaakusahan niya si Louis na sobrang palakaibigan sa mga kliyente o kinu-question ang bawat komento sa mga natatanggap nito sa social media. Para kay Kyle, ang koneksyon ni Louis sa labas ng kanilang relasyon ay hindi normal, isa itong banta. Unti-unti ring nagbago ang emosyonal na kalagayan ni Louis. Noong una, inisip niyang ang pagiging strikto ni Kyle ay dala lamang ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Sinubukan niya itong unawain, umaasang baka sa kanyang pag-aaruka ay maging kalmado ang lahat. Madalas niyang palusutin ang matatalim na salita. Iniisip na sa likod nito ay may taong takot lamang maiwan. Pero habang tumatagal, mas mahirap na itong ipagwalang bahala. Nauwi ito sa pagod. Pinipili na lang niya ang mga salitang ginagamit. Iniiwasan ng ilang paksa para lamang hindi humantong sa alitan. Sa labas, pilit niyang pinapakita ang pagiging masigla, pero sa loob, unti-unti siyang nauupos. Ang pag-ibig ay naging araw-araw na laban. Pagitan ng kagustuhang tulungan si Kyle
at pangangailangang protektahan ng sarili. Paminsan-minsan may mga sandaling nagiging malambing si Kyle at iyon ang nagbibigay kay Luis ng pag-asa na baka magbago pa ang lahat. Ngunit ang mga sandaling yun ay lalo nang umiiksi, napapalitan ng hinala, pressure at pabago-bagong emosyon. Pagsapit ang huling bahagi ng June 2024, nagpasya si Luis na wakasan na ang lahat. Tumaan siya sa matinding stress na nauwi pa sa aksidente sa sasakyan. Nawalan siya ng kontrol at bumangga sa poste. Mabuti na lang minor lang ang pinsala. Pero naging hudyat yun para siya ay magmuni-muni at lumayo muna. Noong June 24, nagpadala si Luis ng malinaw at kalmadong mensahe kay Kyle. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon na magpahinga at alagaan ang sarili ng kalusugan at kaisipan. Binanggit niya na hindi ito tungkol sa sisihan. Kumiling siya ng respeto at pinayuhan si Kyle na huwag gawing mas masakit pa ang kanilang paghihiwalay. Umaasa siyang makapag-focus ito sa sariling pagbangon. Sa simula, tila maayos ang naging tugon ni Kyle. Ang kanyang mensahe ay formal. Nagpapasalamat siya sa katapatan ni Luis at sinabing umaasa siyang magkaroon sila ng kapayapaan. Idinagtag din niyang mahal pa rin niya ito para bang tanggapin niya ang desisyon. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang ihip ng hangin. Napuno ng mahahabang mensahe at voice notes ang telepono ni Luis. Una, sinabi ni Kyle na naiintindihan niya at humiling ng isa pang pagkakataon. Nangako siya ng pagbabago. Binanggit ang counseling at sinabing magsisimula sila muli. Ang mga pahayag ng pagmamahal ni Kyle ay unti-unting nauwi sa desperadong pagmamakaawa. Kasunod nito ay mga maikiling salitang puno ng guilt tripping. At pagkatapos ay biglang pagsiklab ng inis. Nagsimula na siyang magsabi na mga katagang tulad ng iiwan mo kong mag-isa. Ibinigay ko na ang lahat sa'yo, bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi na ito pag-uusap. Naging tuloy-tuloy na monologo na lamang. Si Kyle ang nagtatanong, siya rin ang sumasagot. Pagsapit ng katapusan ng linggo, tuluyan nang nagbago ang tono ng kanyang mga mensahe. Hindi na si Luis ang sinisisi, sa halip, ang mga taong nasa paligid niya. Lalo na ang kanyang ina at kapatid, pati na rin ang ilang kaibigan at maging mga kliyente. Paulit-ulit nang ikinigiit na ang mga ito raw ang naglayo sa kanila, na ang mga tinig mula sa labas ang sumira sa kanilang relasyon. Sa isipan ni Kyle, ang desisyon ni Luis ay hindi sa kanya. Isa na itong bahagi ng isang mas malawak na sabwatan. At sa kanyang paningin, ang kanyang pagkahumaling ay nagkaroon ng huwad na katarungan. Sumunod na rito ang panibagong pattern. Pagtanggang kontrolin kahit ang paligid ni Luis mula sa malayo. Nagpadala siya ng mga mensahe gaya ng nakikialam ang pamilya mo o wala siyang karapatan sa pribado nating buhay. Sa bawat paalala ni Luis tungkol sa hangganan at karapatan niyang magdesisyon para sa sarili, ang tugon ni Kyle ay matalim at depensibo. Para kay Luis, ito ang huling kumpirmasyon na tama ang naging pasya niya. Dumami ang sagot niyang maiksi, kalmado at walang emosyon. Iniiwasan niyang pag-usapan ng nakaraan. At sinigurong hindi na siya mahila pa muli sa isa na namang emosyonal na pag-ikot. Ngunit para kay Kyle, ang katahimikan ay may ibang kahulugan. Para sa kanya, panahon na para itulak pa ng mas matindi. Kung noong una ay nakatuon siya sa paniniwalang maibabalik pa si Luis, unti-unti itong lumipat sa mga taong pinagpintangan niyang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sa kanyang isipan, hindi siya iniwan ni Luis, siya ay kinuha. At para mabawi ito, kailangan daw niyang alisin ang impluwensya ng pamilya. Ito ang naging malaking pagliko sa kanyang isipan. Pagsapit ng unang linggo ng July 2024, hindi na pagkakasundo ang hinahanap ni Kyle Clifford. Ang kanyang mga kilos ay naging sistematiko. Lahat ay nakatuon sa paghahanda para sa isang pag-atake. Nagsimula ito sa mga online search. Mga nakakatakot na tanong. Paano tapusin ang buhay ng isang tao? Paano itali ang isang tao? Ano ang mga armas na pinakamabisa? Ang mga salitang lumabas ay nagpapakita ng malamig at kalkuladong pag-iisip. Pinili niya ang isang crossbow. In-order ito online kasama ang set ng bolts. Umabot sa higit sa €350 ang kabuoang halaga. Hindi nagtagal, idinagdag pa niya ang isang field knife na halos €100 ang presyo. Sunod pa dito ang mga karagdagang binili. Isang matibay na roll ng silver duct tape, ilang tali at mga lata ng gasolina. Sa isa pang tindahan,
Nakunan siya sa CCTV habang nag-aalangan sa pagitan ng isang malaking spool ng tali at dalawang mas maliit. Tila sinusukat kung alin ang pinakaangkop para sa kanyang plano sa isipan. Nagdagdag pa siya ng air-powered weapon bilang backup sakaling pumalya ang crossbow. Bawat item na pinili ay may tiyak na gamit. Hindi siya umaakto ng padalos-dalos. Lahat ito ay paghahanda. Kasama rin sa kanyang plano ang pagmamanman. Sinubaybayan niya ang social media ni Carol Hunt upang matutunan ang kanyang schedules. Inaral din niya ang broadcast schedule ni John Hunt upang siguraduhin na wala ito sa napiling araw. Maging ang weather forecast para sa July 9 ay kanyang chinek. Iniisip kung makakaapekto ba ang ulan o init sa kanyang galaw at oras. Pagsapit ng unang linggo ng July, kompleto na ang plano ni Kyle. May mga kagamitan na siya, may mga sulat na nagsasaad ng kanyang intensyon at kumbinsido siyang ang mga kababaihan sa pamilya Hunt ay nasa bahay at walang proteksyon. Pinaka-importante, iniyak niyang wala si John Hunt para makapokus siya sa mga taong isinisisi niya. Dumating ang umaga ng July 9, 2024. Karaniwan para sa mga residente ng Boshi, isang tahimik na bayan sa Hertfordshire. Mainit at maaraw, typical na summer day. Ang mga tao ay papasok sa trabaho, naglalakad ng aso na mimili sa lokal na pamilihan. Payapa ang paligid. Walang nakahula na sa araw na yon, ang kanilang maliit na bayan ang magiging sentro ng isa sa pinakamalaking police operations sa kasaysayan. Ngunit si Cal Clifford, hindi tulad ng iba ay may sinusunod na ibang script. Sa umaga, normal siyang nagpakita. Nakisama sa pamilya, sumama sa isang gardening supply store, nakunan siya ng CCTV na tila ordinaryong kabataan lamang. Nakangiti, nagtutulak ng stroller, walang kakaiba. Maayos ang anyo ni Cal noong araw na yon. Mukha pa siyang masigla, walang bakas ng balak na dala niya sa isipan. Ang simpleng pamimili na yon ang nagsilbing huling bahagi ng ilusyon ng pagiging normal. Bandang 1:30 ng hapon, nagmaneho siya papunta sa kalye kung saan nakatira ang pamilyang Hunt. Kuminto siya isang bloke ang layo upang hindi makatawag pansin. Bandang 1:40, nagsimula na siyang magmasid sa bahay. Gusto niyang siguraduhin na nasa trabaho si John Hunt at ang mga babae lang ang nasa loob. Nang makumpirma, bumalik siya sa sakyan upang kunin ang dala niyang bag. Maingat ang kanyang kilos. Ang dala niya sa unang lapit ay ilang lumang gamit ni Luis at isang card na may simpleng mensahe. Tila balayunin niya ay pakikipag-ayos. Ang mga delikadong bagay na dala niya ay nakatago lamang sa malapit upang hindi makahalata ang sinumang makakita. Ang kanyang layunin, magmukhang kalmado, maayos at handang makipagpatawaran. Bago mag-ikalawa ng hapon, lumapit si Kyle sa bahay ng mga Hunt. Tahimik ang kanyang kilos, kontrolado ang kanyang galaw. Sa paningin, isa siyang taong handang ayusin ang lahat. Nang buksan ni Carol Hunt ang pinto, nakita niya si Kyle at wala namang kakaibang palatandaan. Mahinahon itong nagsalita, kumilos ng maayos at nagpakita ng mensahe na tila nakahanda na para sa kapayapaan. Dahil sa tiwala, pinapasok siya ni Carol. Ngunit pagkapasok ang nagbago ang lahat. Ang pagkitang gilas ay nawala at lumabas ang tunay niyang balak. Si Carol ang unang naging biktima ng kanyang pananakit. Matapos nito, lumabas siya saglit upang kunin ang crossbow na nakatago malapit doon. Pagbalik niya, si Luis naman ang kanyang hinarap. Noon, abala si Luis sa maliit na espasyo sa bakuran na ginagamit niya para sa kanyang dog grooming business. Pagpasok niya sa loob, agad siyang hinarang ni Kyle. Pinilit niyang itali ang mga kamay at paa ni Luis gamit ang tape at pinatahimik siya. Sa loob ng bahay, ganap ng hawak ni Kyle ang sitwasyon. Sa sumunod na mga oras, lalo pang lumala ang mga pangyayari. Sa halip na pakawalan, lalo pa niyang pinahirapan si Luis. Bandang hapon, dumating si Hannah. Pagpasok niya, nadatnan niyang hawak ni Kyle ang crossbow. Agad niyang naunawaan ang sitwasyon at sinubukang humingi ng tulong. Nagawa pa niyang magpadala ng mabilis na mensahe sa kanyang nobyo. Nandito si Kyle, tinali kami, kailangan namin ng pulis. Yun ang huli niyang pagtatangkang mailigtas ang pamilya. Ngunit hindi siya pinayagang makapagpatuloy. Si Hannah ang susunod na nadamay. Habang ipinararating ang tawag sa mga otoridad, si Kyle ay nagsimula ng umalis sa lugar.
Sa loob ng bahay, sugatan si Hana at halos wala ng lakas. Ang kanyang ina at kapatid ay wala na ring buhay. Nang pumasok ang mga pulis, nakita nilang si Hana ay humihinga pa, bagamat mahina at kritikal ang kondisyon. Ilang sandali pa, siya rin ay sumuko sa kanyang mga sukat. Sa loob lamang ng ilang oras noong July 9, 2024, naglaho ang buhay ng 3 kababaihan sa pamilya Hunt. Ang araw na yon ay naging bangungot. Mula sa isang planong pinag-isipan ng matagal, nauwi ito sa isang trahedyang yumanig sa buong bansa. Sa kabila ng kalagayan niya, nagawa pa ni Hana na makatawag sa emergency hotline. Mahina ang kanyang tinig, basag ngunit malinaw ang ilang piraso ng mga salita. Nandito siya, crossbow, tinali kami, hindi makahinga. Konting oras na lang. Agad na itinuring ito ng dispatcher bilang kritikal. Tinukoy nila ang lokasyon at ipinadala ang pinakamalapit ng mga unit ng pulis. Habang hawak pa nila ang linya, tinatanong nila si Hana ng mahalagang detalye. Ligtas ba siyang manatili? Nakikita ba niya ang umaatake? May iba pa bang biktima? Sa bawat sagot ay isa-isa niyang binanggit, Ma'am, sister. Paulit-ulit na napuputol ang linya. Ngunit nananatiling nakaantabay ang dispatcher at ipinapasa agad ang mga updates sa mga responding police. Unang dumating ang mga lokal na patrol unit. May isang pulis na nanatili sa labas upang mag-coordinate, habang ang dalawa ay pumasok sa loob ng bahay. Pagbukas ng pinto, nadatnan nila si Hana, sugatan at hirap na hirap. Kaagad na tinawag ang paramedics, ngunit mabilis na lumalala ang kanyang kondisyon sa kabila ng lahat ng pagsisikap na iligtas siya. Habang abala ang mga medik sa pagsubok na mailigtas si Hana, isa pang unit ng pulis ang nagsuri sa loob ng bahay. Doon nila natagpuan ang mga katawan ng 2 pang babae. Ang isa ay mas nakakatanda na may malinaw na senyalis ng matinding paglaban bago siya tuluyang binawian ng buhay. Ang isa naman mas bata at natagpo ang nakagapos at dumaan sa matinding paghihirap. Mabilis na naglatag ng dobleng perimeter ang mga otoridad. Ipinalabas ang alerto sa lahat ng unit tungkol sa isang lalaking suspect na armado ng crossbow at posibleng iba pang sandata. Mariing tagubilin sa lahat ng pulis, iwasan ang direktang engkwentro, i-report agad ang anumang makikita. Habang nagpupumilit ang mga paramedic na iligtas si Hana para sa emergency transport, hindi na siya kinaya. Doon mismo sa loob ng bahay siya binawian ng buhay. Dumating ang forensic team at masusing inimbestigahan ng eksena. Tinukoy nila ang posisyon ng mga katawan, mga palatandaan ng paglaban, pati ang mga gamit na ginamit sa pagpigil at pagkontrol sa mga biktima. Nakumpirma ang role ng silver duct tape at iba pang ebidensya. Gumawa rin sila ng diagram ng posibleng daan ng pagpasok at paglabas ng suspect. Sa mga bakas ng dugo na natagpuan sa hagdanan at pasukan, muling binuo ng mga investigador ang galaw ni Cal sa loob ng bahay. Isang mahalagang kumpirmasyon ng lumapas, wala ang padre de pamilya sa oras ng insidente. Malinaw na sadyang pinili ni Cal ang oras upang ma-isolate ang mga babae. Kasabay nito, inilunsad ang isang coordinated door-to-door operation. Pinakiusapan ng mga residente na manatili sa loob ng bahay at ibigay ang anumang footage mula sa CCTV, video doorbell o dashcam na kuha noong mga nakaraang oras. Isang kapitbahay ang nakarinig ng sigaw, ngunit hindi nila agad naunawaan ang bigat ng pangyayari. Humingi rin ng mga surveillance videos mula sa mga tindahan at gasolinahan malapit sa lugar. Sa command center, dinala ang mga analyst upang real-time na represuhin ang lahat ng nakuhang video. Ang layunin, matukoy ang eksaktong rota ng pagtakas ng suspect. Pagsapit ng gabi, formal nang idineklara ng otoridad na aktibong operasyon ng manhunt. Pinalawak ang perimeter sa paligid ng Bushi. Dinala na ang mga armado, K9 units at aerial support. Pinayuhan ang mga residente. Kung makakita ng kahina-hinalang tao, huwag lalapitan, i-report agad. Sineryoso ng pulisya ang lahat. Sinimulan nilang busisiin ang mga sasakyan, garahe, basement at mga abandonadong gusali. Lumabas sa paon ng findings na umalis si Cal sa bahay ng mga Hunt bandang 6:55 ng gabi.
Sa surveillance footage, nakita siyang naglalakad na may daladalang bagay na binalot sa mapusyaw na tela. Nang i-zoom in, nakumpirmang crossbow yun na tinago lamang niya sa publiko. Pagkatapos, kalmado siyang sumakay sa kotse at umalis. Ang frame na yon ang nagsilbing critical na ebidensya na nagpapatunay si Kyle ay armado pa rin at seryosong banta sa kahit sinong makakasalubong. Kinagabihan din naglabas ng pahayag ang Hertfordshire Police. Diniklara nilang tinawag si Clifford at hinimok itong sumuko ng payapa. Mariin din nilang pinaalalahanan ng mga residente, huwag magbubukas ng pinto sa hindi kilala. Sa radyo, telebisyon at social media, ipinakalat ang kanyang larawan na may babala. Huwag lalapitan, armado at mapanganib ang sospek. Mula sa iba't ibang CCTV at dashcam, nabuong muli ang bahagi ng kanyang rota matapos lisanin ng bahay ng mga hunt na truck ang kanyang sasakyan papuntang North London kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Ngunit ilang milya ang layo na wala ang signal, muli lumabo ang direksyon na tinatahak niya. Dahil dito, nag-coordinate ang mga kapulisan sa kalapit na mga county upang hindi siya makatakas sa rehiyon. Sa mga oras matapos mailabas ang kanyang larawan, daan-daang tawag ang natanggap mula sa mga mamamayan. May mga nagulat na nakita raw nila ang isang lalaking kahawig ng sospek sa parke. Ang iba naman nagsabing may taong may dalang malaking bag sa gasolinahan. Ngunit nang siyasatin, walang kumpirmadong lead. Dumoble ang tensyon. Ang mamamatay tao ay malaya pa rin at walang nakakaalam kung muli ba siyang titira. Pagsapit ng hating gabi ng July 9, 2024, hindi na ito basta lokal na krimen, buong bansa na ang nakamasid. Naghihintay kung paano matatapos ang nakakakilabot na manhunt. Pagsapit ng umaga, nakapokus na ang paghahanap sa paligid ng bahay ng pamilya Clifford. Bandang alas 8, pumasok ang isang army unit sa loob ng tahanan. Doon natuklasan ng isang sulat. Iba ay tila pamamaalam sa mga mahal sa buhay. Ang iba naman ay personal na tala tungkol sa kanyang plano. Dito nakumpirma ng mga investigador, matagal nang pinag-isipan at pinlano ni Kyle ang kanyang pag-atake. Habang sinusuri ang ebidensya, isang anonymous tip ang dumating. May nakitang lalaking kahawig ng suspect na pumasok sa isang family mausoleum sa sementeryo. Wala pang 100 metro mula sa kanyang bahay. Agad na pinalibutan ng lugar, naglatag ng panlabas at panloob na perimeter kasama ang K9 units at medical support. Gamit ang loudspeaker, tinawag siya ng mga pulis ayon sa standard procedure. Nakuhanan ng bodycam ang kilos sa loob. Pagkatapos ng ikalawang papala, naglo-load si Kyle ng kanyang crossbow, ngunit itinapat niya yon sa kanyang sarili. Ilang sandali lang pumutok ang tunog. Nang pumasok ang paramedics, natagpuan nilang siyang nakahandusi sa sahig. May tama sa itaas na bahagi ng katawan. Buhay pa siya ngunit mahina ang pulso at mababaw ang paghinga. Habang isinasakay siya, inalerto na ang mga trauma specialist tungkol sa posibleng spinal injury at matinding internal bleeding. Hindi siya agad binawian ng buhay, ngunit ang pinsala ay irreversible. Ang mausoleum ay isinara at lahat ng gamit sa loob ay kinuha bilang ebidensya. Sa opisyal na anunsyo ng mga otoridad, ang suspect ay natagpuan at nasa kustodiya na, wala nang banta sa publiko. Sa ospital, agad siyang inilagaan sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Naitaguyod ng mga doktor ang kanyang kondisyon, ngunit nagdulot ng permanenteng pagkaparalisa mula bewang pababa. Ang kanyang pagsasalita ay labis ding naapektuhan, malinaw na hindi na siya muling makakagalaw ng mag-isa. Pagkaraan ng ilang linggo nang maging stable ang kondisyon, itinakda ang unang opisyal na investigasyon. Sa kanyang silid hospital, nag-set up ng audio at video recording. Nandoon ang homicide detectives, isang kinatawan mula sa district attorney's office at isang defense attorney. Sinimulan ng sesyon sa pagkumpirma ng kanyang pagkakakilanlan, pagbasa ng kanyang karapatan at pagtitiyak na naiintindihan niya ang legal warnings. Tumango siya, humingi ng tubig, at matapos ang ilang sekundo ay mahina niyang sinabi sa wikang Pranses, "Patawad, iyon ay kasamaan." Nang dumako na ang mga investigador sa mas espesipikong tanong tungkol sa motibo, oras ng paghahanda at detalye ng kanyang plano, iisa lamang ang sagot niya, no comment. Binasa sa kanya ang ilang bahagi ng mga sulat at tala.
Ipinakita ang petsa ng pagbili at resibo ng kanyang ginamit na kagamitan, ngunit hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag. Hindi siya umangal, hindi rin siya nagdepensa. Tahimik lamang, walang emosyon. Umabot ito hanggang sa ikalawa at ikatlong session. Pareho pa rin, iisa lamang ang tugon, no comment. Pinatutunayan lang niyang naririnig niya ang mga tanong, ngunit hindi na siya nagbigay ng dagdag na pahayag. Sa kabuuan, ang tanging makabuluhang mga salita na lumabas mula sa kanyang bibig ay ang maiksing "I'm sorry, that was evil." Pagkatapos noon, wala nang iba. Isang tahimik na desisyon, isang hayagang pagtanggi na ipaliwanag ang alinman sa kanyang ginawa. Sa kalaunan, matapos masuri ng mga doktor na siya ay mentally competent para humarap sa paglilitis, nagsimula ang kanyang trial. Dinala siya sa korte na sa wheelchair, may restraining straps at bantay sarado ng mga pulis. Sa buong paglilitis, nanatiling walang emosyon ang mukha ni Kyle Clifford. Walang bakas ng emosyon, walang galaw ng damdamin. Sa simula pa lamang, umamin siya sa kasong pagpatay kay Carol, Hannah at Louis Hunt. Ngunit itinanggi niya ang kasong may kinalaman sa matagal na pananakit at pagpapahirap labang kay Louis. Ang desisyong yun ay matinding dagok sa pamilya. Dahil dito, napilitan ng korte na pakinggan ang detalyadong medical testimony. Clinical na ipinaliwanag ng mga eksperto ang mga sugat at pinsalang natamo habang nakaupo ang mga naulila. Isang dagdag na pasakit sa halos hindi na nila kayang tiisin. Mabilis na natapos ang paglilitis. Kompleto at malinaw ang mga ebidensya mula sa investigasyon at dahil umamin na rin siya sa pangunahing mga kaso, hindi na maitatanggi ang kanyang pananagutan. Nagkaisa ang hurado. Guilty sa lahat ng kaso kabilang ang torture na kanyang itinanggi. Tahimik ang buong silid hukuman ng basahin ng hatol. 3 hapang buhay na sentensya na walang posibilidad ng parol. Dagdag pa ang mga taon para sa kaugnay na kaso ng kidnapping, ilegal na pag-iingat ng armas at pisikal na pananakit. Binigyang diin ng hukom na ang ginawa ng akusado ay hindi bunga ng biglaang galit, kundi isang pinagplanuhang pag-atake na hinupog ng pagkamuhi at makasariling pag-iisip. Isa itong krimen na nagpakita ng sukdulang lamig ng loob at matinding kalupitan. Para sa pamilyang Hunt, ang hatol ay kumpirmasyon na naihatid ng hustisya. Ngunit walang kaakibat na ginhawa. 3 buhay ang nawala at walang anumang sentensya ang makapupuno sa puwang na iniwan nila. Sa anunsyo ng hatol, binigyang diin ng hukom. Ito ay hindi basta pagsabog ng emosyon. Isa itong pagpapakita ng malalim na ugat ng pagkamuhi sa kababaihan. Isang pag-ataking pinaghandaan at pinakain ng galit at paninibugho. Sa huling yugto ng paglilitis, nanatili sa harap ng akusado ang mga litrato ni Carol, Louis at Hannah. Hindi na sila basta ebidensya, sila mga simbolo ng isang pamilyang tuluyan ng naglaho. Natapos ang kaso, ngunit para kina Jen at Amy, nananatili ang kawalan, isang puwang na walang makakapalit kailanman. At ang tanong na hindi kailanman nasagot, ano ang nagtulak sa isang tao na lamunin ng galit hanggang siya'y tuluyang lumagpas sa linya at maging isang mamamatay? Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.